lalong bumulabog kamakailan sa mga tiga-barangay Bilolo sa Orion, Bataan. Sinungaling mo? Si lalaki, nagpupuyos sa galit. Ayaw na raw kasi siyang balikan ng nakipaghiwalay niyang misis. Ay, ayoko na nga! Bakit ba hindi mo maintindihan? Hindi mo dapat ganyanin. Ulit-ulit. Ayoko na nga! Ito! Pero mataki ako. Puro ka karapatan! Ginawa ko. Puro ka karapatan! Ika lang. Magalit. Ganito yung ginawa mo namin. Nagkakalampagan po yung sa bahay nila. Ayaw po naming makialam kasi baka madamay. Pero ang hindi inasahan ng lahat ng si Mister, pinasok na sa bahay si Mrs. at saka niya ito hinostage. Ang leeg ng kanyang misis, tinutukan niya ng gunting. Talagang matindi na ho yung nervyos ko. Baka mang-stage pa ho ng iba. Dahil nagmatigas ang suspect, mismong provincial director na ng Bataan Police Provincial Office ang namagitan. Huwag matigas ang ulo sa Parang nasakluban ng langit. Kala ko katapusan na namin. Gaano ba kalapit ang pagitan ng pagmamahal at karahasan? Ang hinostage ang anak ni Warly at Grace na si Lady Ann. Mula raw nung hiwalayan ng kanilang anak ang mister nito na itago natin sa pangalang Jerry, bumalik na sa kanilang poder si Lady Ann kasama ang dalawa nitong anak. Pero umaga nitong May 19, bigla na lang daw dumating si Jerry sa kanilang bahay. Nagbubunga nga siya dito sa may bintana. Nagsasagutan sila. Hindi ako pa magsalita dito? Nandito ka? Pero mataki ako. Naisip ko, videohan siya. Lumipas yung mga isang oras. Akma siyang papasok. Dali-dali kong tinakbit yung mga pintuan. Sinipa niya yung pintuan, kaya siya nakapasok. Hindi na kami nakalabas noon, kaya nakahagip niya yung anak ko. Nakakuha niya po yung kutsilyo sa may lamesa. Inano niya po si ate. Hindi na daw po siya makikinig dahil sarado na daw po yung isip niya. Depressed na daw po siya talaga sa nangyari po sa kanilang mag-asawa. Nang mga oras na yon, dumating na ang mga rumesponding kagawad at pulis. Hindi po siya nagpapapasok kaya hindi po kami lumapit. Gusto daw niya, sila lang ang mag-usap. Sa kalagitnaan ng gulo, biglang nagbago ang isip ni Jerry. Binigay po sa akin yung kutsilyo. Pagkabigay po sa akin, tinapon ko po sa labas. Yung mga pulis po, nakita niya po na naglapitan. Parang na-trigger po siya ulit. Kaya po nakuha niya po yung gunting. Dito na raw naglakas loob pumasok sa bahay ang mismong provincial director ng Bataan PNP para mamagitan. Hinihila ko yung kamay niya. Talagang matigas yung pagkakahawak ko. Kung itusok niya talaga, delikado siyempre yun. Akin lang to, mag-usap tayo tatlo. Kalaunan, kusang binitawan ni Jerry ang gunting. Pero hindi pa rin niya pinakawalan si Lady Ann. Ang iniiwasan po natin doon ay yung may masaktan or lalong-lalo na may mamatay. Tuluyang napakiusapan si Jerry na pakawalan ang kanyang misis. Dinala ko po sila sa police station. Hindi naman siya violente. Si Jerry nakakulong ngayon sa Orion Municipal Police Station. Si Lady Ann naman nagpaunlak ng panayam sa aming programa at lumantad para raw bigyang mukha ang pagtindig ng mga inabusong kababaihan. Dito po siya pumasok sa kusina. Tinadyakan niya po yung pinto. Nasira po. Mabilis po yung pagkakuha niya sa akin, pagkasakal. Ginano niya na po ako. Ayaw niya na po talagang papigil. Takot na po talaga ako. Kasi nga po kung sakaling magawa niya po sa akin yun. Kung sakali pong magawa, maituloy niya po yung panunutok sa akin ng kutsilyo. Paano na lang din po yung mga anak ko. Sinasabi niya po, mahal na mahal niya po ako. Nahalik-halikan niya po yung ulo ko. Gusto kong magbalikan tayo. Sinabi ko na po na ayoko na po talagang makisama. Hindi ko po kayang ibigay. 9 na taong nagsama sina Lady Ann at Jerry.
Naging maayos naman daw nung una ang kanilang relasyon, lalo na nung dumating sa buhay nila ang kanilang dalawang anak. Responsabling ama at asawa po siya. May mga pagtatalo po kami pero di po ganun malala. Pero nang minsan daw umuwing lasing si Jerry, Nag-away po kasi kami noon. Nagwala na po siya noon. Nang hingi na po ako ng tulong sa magulang ko, yung papa ko po ang nabalingan naman niya ng galit niya. Galit na galit siya sa akin. Hinabol niya ako ng taga. Pinaghiwalay ko talaga sila. Napagdesisyonan ko po na makipaghiwalay po muna sa kanya. pero hindi raw sinukuan ni Jerry ang kanyang mag-iina. Kaya makalipas ang 2 taon, nagkabalikan sila. Tinanggap ko po ulit siya na blinded na po sa pag-ibig. Para din po sa anak namin. Tumira po kami sa poder po ng nanay niya. Doon na po parang nag-iiba na po yung ugali niya. Mas lumalala po. Naging seloso na rin daw ito. Umihi lang po ako sa labas. Pinag-isipan niya na po ako na may kinatagpo. Hanggang umabot sa puntong sinaktan na ni Jerry si Lady Ann. Ang pananakit na ulit pa raw ng 1 beses. May nag-a-advise na rin po sa akin. Gusto ko na po makipaghiwalay pero inano ko pa rin po na sige pa, baka sakali pa magbago. Hanggang nitong Oktubre, muli raw silang nag-away nang dahil sa tubig. Yung container po kasing blue, hindi niya po napuno. Kung ako yan, mapupuno ko yan, sabi ko pong ganun. Nag-init na po yung ulo niya. Nagwala na po talaga siya. Doon na po ako nag-formal ng hiwalay sa kanya. October last year, almost 3 times silang nag-blatter. Lagi silang may problemang mag-asawa talaga. Inisyo ko yung BPO, Barangay Protection Order, para hindi makalapit ang asawang lalaking nananakit. 15 days lang ang effectivity nito. Pero kahit hiniwalayan na niya si Jerry, hindi pa rin daw siya tinantanan nito. Katunayan, hindi raw ito ang unang beses na pinagpangkaan ng kanyang mister ang kanyang buhay. Hiwalay na po kami. Pumunta po siya dito. Nakikipagbalikan. Sinabi ko na po sa kanya yan na talagang nawala yung pagmamahal ko sa'yo. Bigla niya po akong nahatak, nakaladkad palabas. Sinakal niya po ako na may nakatutok na kutsilyo. Samantala, si Jerry na kasalukuyang nakakulong, pumayag ding magpa-interview. Aminado naman daw siya sa mga naging pagkukulang niya sa kanyang misis. Namumura ko siya, siyempre po, galing po akong trabaho. Pag uwi niyo po sa bahay, pagbukas mo ng kaldero, wala man lang sinaing. Nakakagalit po talaga yun, di ba? Yung nasaktan ko siya, 1 beses lang po talaga. Maraming beses na po ako sinampal, kaya sinampal ko na rin po siya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin daw makabitaw si Jerry sa kanilang relasyon. Pinanghawakan ko nga po yung sinabi niya, antayin ko lang siya maghilom. Magbago lang daw po ako, babalik nga po siya. Sinusuyo ko po talaga siya. Nakikiusap po ko sa kanya. Para din po sa mga anak namin, saka po yung mahal ko po nga po siya kasi mami. Yung ginagawa mo, hinahayaan ko na. Pero ang hindi raw niya matanggap at nagpakulo ng kanyang dugo. Nang nalaman niyang si Lady Ann, di umano, meron ng iba. Pagalit. Ganito yung ginawa namin. Meron po siyang kachat na lalaki. Nakita ko po dun sa messenger niya. Nakipag-chat po ako sa dating app. Yung panghihinala niya po sa mga lalaki, totoo na lang. Ayoko na po sa kanya sana. Gusto ko na makipagkilala po sa iba. Dahil kasal naman po kami. Sana ka ako, itigil mo. Masakit sa akin yun. Papunta po sana ako dito sa police station. Magtatanong po sana ako dito kung mayroon akong pwedeng isampa sa kanya na kaso. Pumasok po sa isip ko, magtanong po muna ulit ako sa kanya. Gusto ko po sanang ayusin pa rin. Hindi nga pwede. Sabi niya, at bakit? Kung nagloko ako, anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo ako? Gusto niyang matrigger ako na gawin niyo sa kanya. Nag-mental block na rin po ako. Wala na rin yung ako sa sariling pag-iisip. Di ko lang din po kaya kasi tanggapin yung kahit po pinangakuan niya ako ng ganun, magagawa niya pa rin po yun sa akin, yung lokohin po ako. Siyempre po ako umaasa. Ganyanin. Paulit-ulit. Ayon sa Revised Penal Code Article 333, maaaring makasuhan ng adultery ang isang babaeng may asawa kapag siya ay nagkaroon ng sexual na relasyon sa isang lalaki na hindi niya asawa. Hindi sapat ang selos, ang duda, text, mga lambingan o mga pag-uusap sa cellphone. Maaaring magagamit siya na circumstantial evidence, pero ang direct evidence talaga na makakapagpatunay ay yung mahuli sila sa isang compromising situation.
Tanggap naman po namin yun na may mali siya. Masakit po para sa akin kasi kahit po ganyan, tao rin po siya. Nakakaawa po kasi mga bata. Nakonsensya din po kasi ako sa nangyari sa amin. Yun nga lang po kasi marami na po siyang ginagawang kasalanan sa akin. Kaya po parang naiipit po ako sa sitwasyon. Nasaksihan po ng mga anak ko lahat. Sobrang sakit po. Mga wala pa pong muwang sa mundo nakakakita na po sila ng gano'n. Sobrang sakit po sa akin eh. Hindi ko naman po siya sinisisi kung pakulong niya ako kasi nga po, nakagawa nga po ako ng kasalanan sa kanyang ganyan. Kasi po nandun yung isipin ko na baka po gawin ulit sa akin yun. Baka po saktan na naman ako. Nawala po yung respeto niya sa akin, tiwala ako sa kanya. Unti-unti pong nawala din yung pagmamahal ko sa kanya. Si Lady Ann nagsampa ng kaso laban kay Jerry. Violation of RA 9262 or yung Anti-Bawsi Act. Minimum po na penalty is arresto mayor. Maximum po is to 12 years imprisonment. Kapag nagkaroon ng pananakit, pwedeng verbal, physical, or sexual, lahat ito signs of red flag. Akala natin normal. Hindi natin pwedeng i-normalize o i-rationalize ang ganitong klase ng mga behavior, regardless of gender. Lalong-lalo na ang mga babae kasi ang mga kababaihan natin considered to be highly vulnerable to physical violence and gender-based violence. Magkaroon ng lakas ng loob para sabihin tama na at mag-set ng healthy boundary. Hindi natin masasabing pagmamahal pag may abuse na. Mahalaga ang pagbasag sa katahimikan laban sa abuso. Hindi porket asawa ay tatratuhin mo na bilang object o pagmamay-ari. Bawat isa ay may karapatan sa isang ligtas, may respeto, malusog at masaya na relasyon. Wala po akong balak iurong yung kaso. Para na rin pong maging aral po sa kanya. Wala na po akong balak makipagbalikan po sa kanya. Yung ginagawa mo, hinahayaan na. Sa pag-ibig, minsan sarili mo ang kailangang isalba. Ayoko na nga! Bakit ba hindi mo maintindihan? Dahil hindi lahat ng binibitawang mahal kita, ligtas pakinggan. Lahat ng ginawa mo, ayaw mong tanggapin dahil mahal kita. Hindi ka mo para saktan kita.